shame. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love, through the love, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ. We praise you, God. We glorify your holy name. Through the years you made it clear that the God of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained a plan, they just could not understand. Your social work was done through the melody of your song. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ. Thank you, Jesus. We praise you. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, ating Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin. Iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa iyong gabay, sa iyong kalinga, sa iyong mga himala at pagpapalang aming tinatamasan. Dalangin namin sa hapon ito'y kumilos ka ng may kalakasan at pagpalain kaming lahat. Nawa po'y ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po'y ito'y tumimo sa aming mga puso at maghatid ng kaliwanagan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na.
Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahanda tulungan niya. Alleluia, Alleluia, namin na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 Ating purihin ng Diyos. Ibigay natin yung the best, yung mahina, malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin natin ang malakas si Lord. Ayun. Our gospel is taken from Mark chapter 3, verses 20 to 35. Mark chapter 3, verses 20 to 35. At ganito po ang sabi ng banal na aklat. Pag-uwi ni Jesus muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang babalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili,
at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon. Hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na. Saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at itinatawag sila. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin si Lord. Ganyan na kalakas naman. Okay, pwede na po tayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Huwag mo na po itapat sa akin, napapanood yung Bible ko. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Kanina nandun ako sa Aya kasi nakalagay doon sa mission order ko, Aya, ang venue. Oh, buti na lang, naisip ko, punta na lang dito. Kaya pala dito na lang. Dapat ko na-inform agad sa Manila kasi baka nandito yung mga pictures natin. No? Ayan. At tapos kanina, kaya medyo ako'y na-delay kasi baha doon sa may sa may patungo rito. Ang traffic kasi hindi makadaan yung mababang mga sasakyan. Kaya medyo na-delay po tayo. Kaya pagdating ko po, ihi na ako. Yan, sabi ni Sister, may CR sa labas, ay pala'y wala. No? Buti hindi ko naihian yung remote ko ni Jane doon nakahiga. Kasalanan yun pag naihian mo. Tapos, hindi niyo pinalam sa akin si Father pala'y nandun. Sabi ni brother, sino ang pari? Trabaho niyo dapat yung pakilala sa aming mga preacher dahil hindi kami taga rito kung sino ang parish priest nyo. Diba? Nandun pala nandiyan na kami, nakakahiyang bumalik pa. Dapat, sinabi ni brother nung nandun pa lang, ay si Father ko, pinakilala sa ako. Yan. Hindi nyo ginagawa yung duty nyo, workers. Diba sa meeting natin, pag may dumarating na preachers at sa simbahan ng venue, ipapakilala nyo, ihahatid nyo sa parish priest at inyong preacher. Dahil sila, hindi nila kilala at hindi sila taga-minto. Diba? Kaya dapat ganun po inyong gagawin sa susunod. Okay lang kung doon sa chapel, wala doon yung pari, di ba? So, dito yun. Okay? So, ang ating topic po is the unity that God's desire. Ang pagkakaisa na nais ng Diyos. Unity.
That's God's desire. Kasi yung kalooban po ng Diyos, the will of God, leads to unity. Dahil ang kalooban po ng Diyos ay ang kanyang mga salita. The will of God is the Word of God. Kaya nga po, dapat ay nagkakaisa, nagkakasundo, kanya lang mababasa nyo sa Biblia, sa ating gospel ngayon, ang gugulo nila, bakit? Pinagbibintangan nila si Kristo na nasisiraan ng bait. Pinagbibintangan nila si Kristo na inaalihan ng demonyo. Pinagbibintangan nila si Kristo na ang taglay na kapangyarihan ay kapangyarihan ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo. Samantala yung nagbibintang kay Kristo ay religious leaders ng simbahang Judaismo, the Judaism Church. Dapat sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero iba yung kanilang pinapahayag. You know why? Bakit? Because of pride. Dahil sa kataasan ng kalooban ng mga scribes and Pharisees na sila yung tinatawag na mga teachers of the law. Sila yung mga tagapagturo sa kanilang relihiyong Judaismo. Pero sa kabila ng lahat, instead na pagkakaisa at pagkakasundo, pagkakabahabahagi ang umiiral. Bakit sinabi kong pride? Sapagkat sa ibang bahagi ng Biblia, sabi po ng mga tao, sabi ng mga tao, aba, iba ang aral ng Panginoon. Bakit? Nagpapagaling, nagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Kaya sa kanya binibintang, uy, yung pagpapalayas tayo ng demonyo ni Kristo ay taglay na ang kapangyarihan ni Beelzebul. Ay si Beelzebul yung prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, si Beelzebul ay si Satanas. Kaya sabi nito ni Kristo, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Diba? Paano mapapalayas kung kapangyarihan ni Beelzebul yung taglay ni Jesus? Dahil sinabi ng mga tao, iba yung aral ni Kristo. May power, may anointing, bumubuhay ng patay, gumagaling ang mga may sakit, at lumalayas ang mga demonyo na sa mga taong inaalihan nito. Kaya umiral yung pride nila. Umiral yung pride nila. May kausap ba ako? Parang wala. Parang wala akong kausap. Ano, di ba? May kausap ba ako? May mga kamay ba yung kausap ko? Okay lang naman po yun. Nauunawaan po kay ni Lord kasi alam ni Lord na mas marami yung mga senior citizen. Kaya naunawaan po ni Lord yung kasi medyo masakit na yung kamay nyo sa kasi pag may edad na sumasakit na. Pero pag nasa atin ang power ni Lord, kahit may edad na, bigay tudo kung magpuri sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen! Ayun. Kaya po, mga minamahal ng kapatid, remember the will of God leads to unity. Sila mga religious leaders, dapat sila ang nag-create ng pagkakaisa. Pero sa kabila ng lahat, pride ang umiral sa kanila. Kaya pinagbintangan nila si Kristo na inaalihan ng demonyo. At ang ibang mga tao ang sinabi kay Kristo, nasisiraan ng bait ang Panginoon. Kaya naman, tandaan nyo, sabi nga ng kasabihan, blood is thicker than water. Ano ibig sabihin nun? Blood is thicker than water. Baka sabihin sa Tagalogin mo, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Ibig sabihin po, mas mahalaga at pinapahalaga natin yung ating mga kamag-anak at dugo
Kaya dahil nabalitaan nila na si Kristo ay pinagsasabihan nila nasisiraan ng bait, pinuntahan nila doon ng kanyang mga kamag-anak kasama ang kanyang nanay, si Mama Mary. Bakit? Kasi mahalaga yung pagmamalasakit sa isa't isa. Because blood is thicker than water. Kaya pinuntahan, di ba? Sabi roon ng banal na aklat, sabi rito po, nang mabalitaan, verse 21, nang mabalitaan yun ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon, saan yun? Sa Capernaum. Hindi na po hindi na sa Nazaret, kasi sa Nazaret hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan. Kaya nag-stay si Kristo sa kanyang missionary journey for almost 3 years in Capernaum. Tabing dagat po yun, nakarating ako doon sa Israel. At pagkatapos doon, ano sabi doon? Pinuntahan siya ng kanyang mga kamag-anak upang kunin siya dahil marami nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Umiral ang pagmamahal, umiral ang pag-ibig, umiral ang malasakit, gano'n naman ang magkakamag-anak. Sino pa ba ang magtutulungan kundi ang magkakadugo? Sino pa ba ang magpuproteksyon sa ating ari-arian ng bansa kundi ang mga Pilipino dahil inaagaw ng China? Sino pa ba ang magtutulungan, di ba, mga kapatid? Di ba? May kausap ka ba? Ayun po yun, mga kapatid. Ayun. At dahil doon sa pagbibintang ng mga tao, lalo na ng mga religious leaders, ano ang sinabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ay ito. Tandaan ninyo, verse 28. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sino man lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkakasala ng walang hanggang kasalanan. Bakit sinabi yun ng Panginoon? Sabi ng verse 30, sinasabi ko ito, o sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Yung paglait nila kay Kristo na siyang Diyos na nagkatawang tao, na siyang tagapagligtas, ay napakalaking kasalanan. That is blasphemy. That is sin to the Holy Spirit. Kasalanan walang kapatawaran. Kaya pag naglain tayo ng lingkod ng Diyos, alam natin sila ay instrumento ng Diyos. Pag nilait niyo si Father, naalala ko doon sa isang parokya, nilait si Father ng isang ano nga yung tawag doon? Yung Marites? Yun, Marites. Nilait si Father ng isang Marites. Isipin mo, parishioner, Marites pa. Nagtitismis. Dahil nakita niya na maraming damit ng babae at underwear na nakasampay doon sa tirahan ng tao sa pagbibigo. Eh ano inisip? Inisip niya na baka may babae na si Father. Marites kasi yan. Yan ang mga Marites. Ikukwento na wala nang batayan. Nagsisinungaling. Nalaman ni Father. Pinatawag at mayroong kasamang isa para mayroong witness. Sabi ni Father, hindi niyo ba alam kung bakit mayroong mga damit dyan at mga underwear ng mga babae? Dahil hindi sumasapat yung koleksyon, kaya tumanggap ako ng labada para magkasya ang panggastos.
Eh kasi yung mga parishioner, eh kung magbigay doon sa simbahan, kung di ko iniiwasan tayo sa piso lang. Eh anong ang gagastusin? Father, diba? Parang yung isa rin parokya. Kunti na lang yung nagsisimba. Kahit na anong sabihin, inaaya, magsimba kayo! Every Sunday, kunti lang, mga 10, 5 ang sumisimba. Nag-isip si Father ng strategy para gumamit ang magsisimba. Ang ginawa niya, humiram na arkila ng ataol. At sinabi doon sa misa, uy, bukas mayroong ibuburo dito na parishioner. Kailangan lahat ng mga parishioner ay makiramay sapagkat kailangan natin malaman na itong namatay na ito ay ating mga minamahal. Kaya po nung kinalingkuhan, doon na yung burol sa harapan ng simbahan. Nakaburol na po. Napuno po yung simbahan nung sinabing mayroong napuno. Baka pwede nyo gawin nyo yun sa prayer meeting para mapuno ito. Alam mo po nung pinalingkuhan yun, tinitingnan nila kung sino yung naka-android. Naku, pagkakatingin nila, Marosa. Naging curious lahat ng tao kaya gusto nila makita. Lahat ng tumitingin ay nagsasayo ako. Nagsusus Marosa sila. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung ataol, nilagyan ng salamin sa loob, kaya pagtitingin mo, mukha mo ang nakikita mo. Ibig sabihin, ikaw na hindi nagsisimba, ikaw yung patay na nakalibing doon, kaya dapat ikaw ay magsimba, purihin si Yahweh El Shaddai. Di ba? Ganun tayo. Mula po noon, napuno ang simbahan. Kasi, remember, action speaks louder than word. Hindi man nagsalita, mayroong ginawa, nakita kung anong ibig sabihin. Kaya sinabi ni Kristo, mga talinghagang sinabi ng Panginoon. Nagkakasala tayo kapag nilalait natin. Lalo na ang Panginoon sa Kristo, ayaw mong tanggapin siya Diyos, ayaw mong tanggapin na siya ay tagapagligtas. Abay, napakatindi doon. Amen ba? Kaya dapat po, alam niyo po, si Kristo po ang kalooban ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa atin. Sabi ko, in the beginning was the Word. Jesus in the beginning was the Word. John chapter 1 verse 1. At sinabi rin, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Kaya pag narinig niyo ang salita ng Diyos, kailangan pakinggan ng namin. I-absorb natin sa ating puso. Kaso maraming nakikinig po, hindi nila pinakikinggang mabuti. Nakikinig lang, pero hindi pinakikinggang mabuti. Sabi ng Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya na bumumpisa sa pakikinig at patuloy na pakikinig, bro. Patuloy na pakikinig. Bro. Ito naman si Iha. Bro. Bro, si Iha. Bro, ha. Patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya lumalalim, tumitibay. Pag ang tao'y nakinig at patuloy nakinig, lumalagot, nagbubunga, may growth ang kanyang pananampalataya. Dumating man ang pandemic, dumating man ang bagyot din doon, mananatili siya dyan ng diyan. Nasaan yung mga nawala? Yun yung hindi nakikinig sa prayer meeting, yun yung hindi nagsisimba. Sumuko na agad. Yun yung sa parable ni Jill, di ba? Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, kahit lumagyo, lumindol, nanatiling nakatayo.
Laking pagsubok ng pandemic, ano? Pero salamat, nandiyan kayo. Kayo yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Eh, nakatayo sa buhangin na nawala na. Eh, mapwera yung namatay na, mapwera yung nag-abroad, nandun na sa ibang bansa, doon naglilingkod. Eh, kaso kung nag-abroad ka, hindi naman naglingkod na. Darating ang panahon magkakasakit, babalik yun sa El Shaddai. Luluhot uli yun. Kasi alam naman ng Panginoon kapag tayo lumayo sa Kanya. God is all knowing, di ba? Ang dami pong nangyayari ganun. Na-answer prayer dito sa Pilipinas, dumating, nagtugon, nag-abroad, naglakwat sa, may ginawang hindi tama sa abroad. Tignan mo, may consequences. At nung dumating yung consequences sa kanya, bumalik, umiiyak. Dapat kapag tayo pinagpapala, kapag tayo po ay answered prayer, lalo pa tayong magsumikap na maglingkod sa Diyos. Amen po. Hindi yun kapag ano ay panatag na ang kalooban, panatag na kasi mapera, mabiyaya, may asawa na, naging answered prayer. Ha? Pero kahit na may asawa ka ng 85 years old ka na, 82 years old, at nagkaasawa ka ng 32 years old, lalo kang magsumigasi na maglingkod sa Diyos. Parang yung inyong governor, di ba? Ano? Pwede nyo ilagay yung maging sa. So, ano po ang unity na nais ng Diyos? Number 1, hawak sa baywang. Hawak po sa baywang, bro, hindi sa iyo. Sabi po ng Bible, the unity that we refer is the unity that God wants. Ano po? Yung pagkakaisang gusto ng Diyos. At ang pagkakaisang ito, una, the unity that is built on truth and goodness. Yung pagkakaisang bunga at nakapundasyon sa katotohanan at mabubuting gawa. Truth, katotohanan, tama at mabuti. Sabi niyo, tama at mabuti. Pag kayo gumagawa ng tama, maganda ang reward sa inyo ni Lord. Pero pag hindi, may tama kayo kay Lord. Ayaw na pag tumama kay Lord, di ba? Naku, delikado yun. Pag may tama tayo kay Lord. Mga kapatid, alam mo pag sinabing tama kay Lord, God allow those things to happen to you. Pinahihintulutan ng Diyos. Hindi galing sa Kanya, but inaalaw niya na mangyari sa iyo. Parang nangyari kay Job. Galing kay Satanas, pinahintulutan ng Diyos. Gusto niyong mangyari mo? O diba? Ayaw natin yun. So, ang dapat na pagkakaisa ay bunga ng tama at mabuti. Truth and goodness. Sabi ng verse 23 and 27 sa ating gospel. Sabi dito ng verse 23. Sabi niya dito, dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. At sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Ano naman, ano? Kung yung kapangyarihan ni Beelzebul ang kay Kristo, dahil si Beelzebul daw na sumasabi kay Kristo, eh si Beelzebul ay Satanas. Yun yung prinsipe ng mga demonyo. Pag sinabing prinsipe, di ba, yung parang hari ng demonyo. Ang mga demonyo, yung mga abso niya. Ang English sa demonyo, demons. Demons. Kay Satanas ay Satan. Demons. Ano ang pagkakaiba ng demons sa evil? Evil. Ano ang pagkakaiba ng demons? Ang demons, demonyo, ano naman yung evil? Hindi ko po alam. Ang evil ay kagagawa
tungkol sa evil spirit. Pag absent o kapag wala sa iyo yung tama at mabuti, may evil ka. Kapag ang tao'y hindi naghahari sa kanya ang truth and goodness, may evil tayo. Amen? Kasi kapag wala sa atin ang katotohanan, andyan ang demon spirit, andyan ang evil. Evil spirit, ano ba yung evil spirit? Yung sama ng loob, galit, uot, hinanakit, tampo, kataasan, kayabangan. Ang tawag po doon, evil spirit. Kaya pag hindi naghahari ang katotohanan sa puso natin, naghahari ang sama ng loob, galit, uot, hinanakit, tampo, inggit, pagkakabahabahagi, kampi-kampi. Evil spirit po yun. Kagagawa ng demons. Nagagawa ng demonyo. Kaya mahalaga po yung unity na dulot ng truth and goodness. Yung tama at mabuti. At tandaan nyo, iba ang tama, iba ang mabuti. Kung pwedeng sabihin mo'y mabuti, ngunit minsan ang mabuti hindi tama, ngunit lahat ng tama ay mabuti. Nakakarami na siya na magiging saan ng kamay. Pwede mo po itong ilaga at gamot. O kaya pag natuyo, sunugin mo at itapat mo doon sa iyong paang masakit. Okay. So yun po yun. Pangalawa po, hawak sa braso. Kanina sa baywang. Hawak sa braso. Pag sa mundo, iba ang hinahawakan ng ano. Iba pag sa mundo, hawak sa baywang, pangalawa, hawak sa ano yun, yung sinasabi ng mundo. Ngayon, bakit Kristyano hawak sa braso? Ano ang unity? Tandaan niyo po, sabi ng Bible, true unity is always guided by the Holy Spirit. Ang tunay na pagkakaisa na dulot ng God's will, ang salita ng Diyos ay laging ginagabayan ng Espiritu Santo. Always guided by the Holy Spirit. Kaya nga po pag kayong lagi ay nagiging always inviting the presence of the Holy Spirit, kung lagi yung ina-acknowledge o pinapahalagahan ang Espiritu Santo sa inyong buhay at sa gawain ito, tiyak ang pagkakaisa nyo'y gabay ng Espiritong Banal. At yun ang tunay na pagkakaisang ninanais ng Diyos, minimithi ng Diyos, the unity that God's desire. Hindi yung pagkakaisa na away-away. Kasi hindi lahat ng pagkakaisa ay tama. Hindi nagkakaisa para magkali. Ibagsak ang gobyerno. Kalabanin ang mga mananampalataya. Nagkakaisa nga sila, pero hindi guided ng Holy Spirit. Guided ni Satanas, tulad ng nasasabi niya sa ating binasa. Kaya hindi nila matanggap si Jesus. Alam niyo po si Kristo, ang isang tawag sa Holy Spirit ay the Spirit of Christ. Kaya hindi po pwedeng kalabanin ng taong ginagabayan ng Holy Spirit ang Panginoong Jesus. Kasi yung Espiritong gumagabay sa atin ay Espiritu ni Kristo. Ang hina. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung siya ay nandito pa, after na siya mabuhay, 40 days siyang nandito sa lupa. Nagtuturo, diyan kinuha yung araw natin na kapag mayroong namatay, may 40 days. At yung 40 days na yun, doon dumadalaw. Yung hindi dumalaw sa lamay, dinadalaw yung mga hindi nakipaglamay. 40 days po yun.
4 araw nandiyan pala yung yung kaluluwa niya naglalakbay. Yung mga hindi nakikiramay na pupuntahan ka doon sa bahay. Pagkalipas ng 40 days, si Kristo umakyat sa langit. So, kapag natapos na ang 40 days, napatay yung inyong mahal sa buhay, yung magpapakita sa inyo, demonyo na yun. Hindi na yun yung asawa mo. Ang tawag doon na familiar spirit. Kasi ang tao, bago ipanganak, pag pinanganak na, 2 espiritu ang gumagabay. The Holy Spirit and the Bad Spirit. Yung Bad Spirit, ang purpose ay to familiarize at pinapamiliarize. Ginagaya tayo. Para pagdating ng panahon na ikaw ay namatay na dito sa lupa, pag yun ang magiging mga multo. Ghost. Ghostbuster. Okay, sabi ng Bible, di ba? Sabi, totoo may multo. Sabi ng Panginoon nung lumalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sabi ng mga alam, huy, multo! Natakot sila. Sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Hindi wala ang Panginoon, may multo talaga. Tulog kaya pa sila. Okay? Sino tayo kapag kay Kristo? So, pagkatapos ng Panginoon ay umakyat sa langit, sabi ng Panginoon, hindi isusubo ng Ama ang ikalawang gabay o the second, ang tawag doon, sabi, I will send you another counselor. Another. Kasi yung unang isinubo ng Diyos na magka-counsel sa atin ay ang Panginoon Jesus. At kung siya'y aakyat na sa langit, sabi ng Panginoon, pag-akyat ko sa langit, I will send you another counselor. At yun ay ang Espiritu Santo. At sabi noon, hindi bababa yun at hindi darating sa akin hanggang hindi ako umaakyat sa langit. Kasi yung susugurin ng Ama ay yung Espiritu Santo na tinawag na Spirit of Christ. Purihin si Jesus. Tandaan niyo ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkakaisa. Bakit sinabi ng Panginoon? Bakit sinabi ng Panginoon that God is love? 1 John 4, di ba? Verse 7. Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit, bro? Bakit ba sinabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig? Hindi ko alam. Kasi po, kung ako'y nag-iisa, hindi ko may papadama ang pag-ibig. Kaya may kasabihan, no man is an island. Walang tao po pwedeng mag-isa. Amen? Kasi, nai-express mo, naipapadama mo ang pag-ibig kung may kasama ka. Diba? Kaya nga po, ang larawan ng pag-ibig ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya sinabing, God is love. Purihin ang Panginoon. Kaya pag kayo nagmamahalan po na nag-utos sa atin ngayon, nagkakaroon ng pagkakaisa because of love. And always remember that unity is guided by the Holy Spirit. Iyon ang tumpak at tamang pagkakaisa. Amen po ba? At dahil si Sister ay tumitingin na sa oras, ibig sabihin, binisan ko na. Ibig sabihin, malapit na. Talaga naman alas 5 kayo matatapos. So, panghuli, number 3. So, tandaan niyo po, ang true unity is always guided by the Holy Spirit. Sabi po ng verse 28 to 30, sa ating pong minasa. At tandaan niyo po, ang false unity is based on the deception of Satan. Yung pinakita sa gospel, they were deceived by Satan. Even though, kahit na sila'y mga nangangaral na sa kanilang relihiyong Judaismo. Pero sila'y na-deceive ng diablo. Tandaan niyo po, kailangan po tayo lagi covered by the precious blood of Jesus para tayo hindi ma-deceive
ni Satanas. Pag ang tao na-deceive ni Satan, di ba nangyari dito sa inyo? Anak, pinatay ang ina. Di ba? Because once we are deceived by Satan, bulag ka na nun eh. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo ay kilos ng demonyo. At yun ang nangyari po sa kanila. Itong nasa sa Biblia. The Pharisees, the scribes, and the people who listened to them, yung mga nakikinig sa kanila, they were deceived by demons and evil spirits. They were deceived by Satan. Kaya ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ay kanilang nilapastangan at sila'y nakakumit ng kasalanang walang kapatawaran. So tandaan po natin, as Christian, yung panghuli po, number 3, sinasabi po natin na ang tunay na Kristiyano, we are called, tayo po'y tinawag, to commit ourselves in true unity under the guidance of the Holy Spirit. Sabi po yan ng John, chapter 16, verse 13. Yung gabay ng Espiritu Santo, at sinabi rin yan sa John 14, verse 26, ang Holy Spirit ang magtuturo at magpapaalaala sa atin sa lahat ng bagay na nais nating malaman patungkol kay Jesus. Amen? Pag tayo po ay sumunod sa gabay ng Espiritu Santo, ano nga pala ang tanungin ko kayo? Ano po ang purpose ni God? Bakit po isinugo sa atin ang Holy Spirit? Bakit binigay sa atin? Para daw bumabay. Ang pinaka-ultimate, pinaka-rulok, pinakamahalaga na dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay isinugo sa atin, siya po ang nagpapabanal sa atin. Sabi ng Biblia, the Holy Spirit is the sanctifier. Ang nagpapabanal. Ay bakit iniwan sa atin yun ng Diyos? Sapagkat ang taong hindi nagmithi ng kabanalan ay hindi makapapasok sa langit. Sapagkat ang langit po ay lugar ng mga banal. Sabi po ng unang Pedro, Kabanata 1, talata 15, yaman ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo, anuman ang inyong ginagawa. Kaya po, ang langit, tandaan po natin, ay lugar ng banal. Kaya tayo habang naghihintay ng ating pagtumuron sa kabilang buhay, nasa kabila lang yun. Yan lang po sa kabila. Sa kabila lang. Kabilang buhay. Huwag yung katakutan yung pagkamatay kasi nasa kabila lang yun. Kabilang buhay. Sabi ng Thessalonian, ang mga taong nanalig sumampalataya kay Kristo ay mahimbing na matutulog lamang. At pagbabalik ni Kristo, gigisingin niya ang mga taong nanalig at sumampalataya sa Kanya at sila'y makakasama niya magpakailanman. Ikaw pa rin. Masira yung aking make-up. Ganyan may mga make-up, wala po akong make-up. Hindi po tayo entertainer, ha? So, ganun po yun mga kapatid. Kaya mahalaga po, magpakabanal po tayo. Amen? Yabang ang tumawag sa atin ay banal. Kapag po tayo may bahudul, may kulubot, sabi ng Biblia, ibig sabihin may kapintasan. Pero hindi naman naputol ang relasyon mo kay Kristo. May chance ka pang makapasok sa langit. Ngunit, tandaan nyo, ang pupuntahan mo pansamantala ay ang tawag sa ating purgatory. Ang purgatory po ay lugar ng cleansing o nililinis tayo dahil may kunti kang kapintasan, may kulubot. Halimbawa, ako,
may girlfriend, nagnakaw halimbawa ako ng halik, ay nakaw pa rin yun. Hindi naman pumayag sa akin, ninakaw ko. Kasalanan. Pero hindi mortal. Nasa 1 John 5 yun. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. 1 John chapter 5 from verse 10 to the following verses. Yan. At hindi ko sinasabing ipanalangin niyo sila, sabi rin ng Biblia. Yung kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At may kasalanan na niyang di hahantong sa kamatayang espiritual. At hinasabi kong ipanalangin niyo sila. Ayun. Kaya, alin yung kasalanang mortal? Alin yung kasalanang humantong na sa putol, namatay ang relasyon mo kay Kristo? Yung kumumit ng 10 utos ng Diyos, Exodus chapter 20. At nagkumit ng isa man sa sinasabi sa Galatians 5, verse 19. Ano po ang sinasabi sa Galatians 5:19? Sabi ng Biblia, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. At iba pang tulad dito ayon sa Biblia, tulad ng siyabo, sigarilyo, at kung ano-ano pang nakasisira ng templo ng Diyos na buhay ang ating katawan. Sabi roon ng Biblia sa Galatians 5:19, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Isa man doon, pag hindi tayo nagbalik loob sa Diyos, andyan si Father, mag-confess at humingi ng Sacrament of Reconciliation, at pag tayo naghingi ng Sacrament of Reconciliation, ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad sa lahat ng nagkakasala. Amen! Kaya ngayon, dahil alas 5 na kanina ang tingin ni Sister Sarilos, tayo po'y tumayo na. Tayo na po tayong lahat. Tayo na po tayong lahat. At awitin po natin, pag-isahin mo ang laman ng aming puso, Panginoon. Alam niyo ba yun? Hindi mo alam. Hindi mo alam paano yung alam niyo lang. Okay? Tayo po, taas po natin ating mga kamay at tayo po'y sumamba sa Panginoon. Itaas yun ang mataas na mataas ang Diyos, ipipin ang inyong kilikili. Masama po yun. Nagpapakumbaba, Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming
isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Let's pause for a minute. Let's feel the presence of the Lord. Sabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Matthew chapter 18 verse 20. Nasa ating kalagitnaan si Jesus at may ginagawa na siya sa atin ngayon. Dahil siya'y Diyos na nalalaman ang lahat ng inyong nasa kalooban. Alam ng Diyos kung ano ang nais niyang ibigay sa iyo. Kung ikaw ay concerned sa iyong pangailangan, higit ang Diyos dahil alam niya kung ano ang ating kailangan. At ngayon ay may ginagawa na siya. Alam niya kung sino may sakit at di maraing sa kanya. At nandyan siya at nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. It's by faith that you receive healing and deliverance. Dahil sa iyong pagsampalataya, dumadaloy na ang kapangyarihan ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. At dumadaloy ang himala ng pagpapala at biyaya in the name of Jesus Christ. Sa mga kabataan, binibigay sa inyo ng Diyos ang katalinuhan, karunungan upang kayo'y maging successful sa inyong mga pag-aaral. At tayong lahat ngayon ay inahaplos ng Diyos upang tayong lahat ay palakasin at patatagin sa ating pagsampalataya sa Kanya. Pinag-iisa niya tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo at tayo pinababanal niya dahil siya ang nagpapabanal sa atin. O Diyos na makapangyarihan, pagpalain po silang lahat na dumalo ngayon at ang mga taong kanilang mamahal sa buhay na itinataas ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na abutin mo rin po sila, maging silang nasa kanilang tahanan at lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Umaasa po kami na iyong biyaya at pagpapala ay dumadaloy na sa mga oras na ito at inaabot po sila sa mansulok ng mundo sila nanduroon. And we claim, Lord, by faith in Jesus Christ's name. And Father, pagpalaan niyo rin po ang kanilang mga prayer request ngayon. At umaasa kami na silang lahat ay answered prayer. Kasama po, Panginoon, ang iyong pangako na ibabalik po sa amin ang ibang pagpapala ang aming mga kaloob sa iyo. Kaya tinangkin po namin ito sa anumang paraan ng iyong pagbabalik ay amin po, Panginoon, inaangkin. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito o sa hapong ito, nagtitiwala kami sa iyo as we say, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan na po natin habang kinukolekta ang inyong mga prayer requests. Give thanks, we give thanks, give thanks, we give thanks. Pinapaalala po na sa Martes po ay formation sa AMBEL, ang mga workers. No? Yung ibang mga Tuesday po ay enhancement po ang tawag. So, this coming Tuesday po ay formation sa lahat ng workers. No? Ina-announce po sa radio. At pinapaalala po ang ating po 40th anniversary ng buong LCDI sa Luneta ay sa August 17 and 18. Baka kayo may mga kamag-anak na hindi pa alam, sabihin niyo po para makapag-advance ng booking sa mga eroplano. Yan. August 17 and 18 sa Luneta Park. Ano po? Sa mga nais ng hotel, yung sister wife ko po ang in charge sa mga booking ng hotel tuong po sa nais magkaroon ng room. Okay?
So, handa na kayo tumanggap ng blessing? Ng bonus. 3 bonus iaabot ko sa inyo. At yung mga workers, pakisabi nyo kay Father, kasi si Father po kanina ang nagsusorry pa sa akin, kanilang kay Father nyo, nakakahiya. So sabihin nyo, di ko siya kilala, kaya naghahanap kasi ako ng CR doon, buti hindi ko naihian si Kristo nakahiga doon sa gilid doon. Oo, may kasalanan yun. So yun po, kaya dapat po ay, pag may preacher, nandyan lang pala ay ipapakilala nyo man lang ang inyong parish priest kasi nakakahiya. Mayroong nangyaring ganyan, nagalit yung pari kasi hindi siya pinansin. Hindi naman alam ng preacher dahil hindi naman taga-roon. Di ba? Kayo ay silang nakakakilala sa inyong parish priest, kayo ang dapat magpakilala sa mga preacher na dumarating. Sinabi na namin yan doon sa meeting. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pala po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ito na ang unang bonus. Sasabihin nyo, thank you, Lord! Thank you, Lord! Unang bonus! Pangalawang bonus, sumigaw ka, bro. Ito na, kung gusto mong maging preacher, sabihin mo, preacher! Ayan, ito na!